your power. In your own special way, come like a spring in the desert, and come to the weary of souls. Let your sweet healing power, just as a us whole. Hello sa mga Pisma class. Hello mga kapatid. Patuloy po sa pagsiwalat sa katotohanan para maraming mga kaibigan natin, mga kapanalig natin na matuto sa mga katotohanan. At ipagdasal niyo po yung team natin sa ministry at ang Diyos po ay sobrang natutuwa sa ginagawa ninyo. Dahil sabi niya, ang may pananampalataya sa akin ay gagawa sa aking mga gawain. At yan po yung ginagawa natin, evangelization, preaching the truth, because sabi ni Father Gabriel Amort, we need to re-Christianizing the Christians. Dahil marami ngayon Kristiyano pero pagan yung mindset. At salamat sa inyo ha. Malaking tulong yung ginagawa ninyo. Kahit ilan lang yung manunood, makatulong po yun. Kahit isa lang yung ma-converted natin, malaki na yung reward natin sa kaharian ng Diyos. Amen. God bless. Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Shalom, papuri sa Diyos. Pagpalang oras po sa lahat ng mga kasama ko pong PESMA, lahat ng mga nagsubaybay, tangkilik, sumusuporta, nanalangin sa pinakaloob na channel ng Panginoon, PESMA Plus, sa programang Pagnilayan ng Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas. At papurihan natin ng Panginoon na nakahabol po tayo sa araw na ito dahil hindi tayo nakapasok kagabi kaninang madaling araw sa ating regular na schedule. At dito po ay gawin natin. At araw ng Biyernes at sa 3 ng Oktubre 2025, sama-sama tayo ulit sa pagnilay at palaliman ang mabuting balita ng ating Panginoon at ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At sa lahat ng mga may birthdays, pagpalain kayo ng Panginoon at ibigay sa inyo ang inyong mga hinihingi. Ano po? Sa simula ay gawin natin ang maiksing panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Purihin ka, O Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, na mapagmahal, na unawain. Kami po ay nagpupuri at pasalamat sa iyo sa lahat ng aming nakamtang biyaya mula sa iyo, Panginoon. Bagong buhay, bagong pag-asa, katatagan ng loob at kababaang loob. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin pong hiningi kung sa mo pong pinakaloob at sa mga tugon mo sa mga nagpapadasal sa amin. Salamat din po sa mga pagsubok namin nalampasan sa tulong mo, Panginoon, na kami po ay naging matatag at nadagdagan pa po ang aming pananampalataya at pananalig sa iyo. Salamat din po sa simbahan itinayo mo, Diyos, na kami po ay nakapasilong at nakamtan ang totoong turo mula sa iyo na ipinasa mo po sa iyong mga apostoles at alagad sa pamagitan ng kanilang isinulat at sa mga ipinasang tradisyon, tradisyon mula sa iyo at sa mga apostolis po ninyo, Panginoon Diyos. Sa iyo rin po namin pinapasalamatan ang kapayapaan sa aming puso at isipan na mula sa iyo, Panginoon. Kahit po ang aming kapaligiran, lalo na ang kinaroonan po natin dito, Panginoon, ay iningatan mo pa rin po kami. Panginoon Diyos, salamat sa pagbigay mo ng pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay, tulad ng pagbigay mo po ng mga pangangailangan po namin dito sa banal ng lupa ng Israel. Sa iyo rin po namin pinapasalamatan ang yung pagmamahal o pag-ibig na walang hanggang. Hindi masukat, hindi mabilang ang aming nakamtan mula sa iyo, Panginoon. At marami pa po kaming dapat pasalamatan sa iyo. Lalo na po ang kagalakan ng aming puso na ikaw palagi ang kasintro ng aming buhay. Kahit po sa aming mga nagawang hindi kalugod-lugod po sa inyo, madali po kami bumalik dahil sa sakramento mong kinabiling sa simbahan mong itinayo. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay lalambing naman po sa inyo. Samahan mo po kami. Kasama po ang mga kapatid po namin patuloy na nagsubaybay, na sabay po kaming magnilay palaliman ang iyong banal na salita sa araw na ito. Sa iyo rin po namin tinataas na ipadala mo po ang banal na Espiritu sa bawat isa sa amin para magsubaybay at magbigay ng kaalaman sa amin, na sa aming pagnilay ay ang lahat ng mamutawi sa aming mga bibig ay magmula sa iyo lahat, at ang aming puso at isipan ay nakasintro palagi sa iyo. Panginoon, kawaan mo rin po ang mga nangangailangan, lalo na sa pinansyal, tulad din po sa amin na minsan kinukulang, O Diyos, at sa mga nagpapadasal sa amin. Sa iyo rin po namin tinataas ang lahat naming karamdaman at lahat na may sakit sa loob at labas ng ospital, O Panginoon. Sa mga walang trabaho, bigyan mo na po sila, O Panginoon. Sa aming mga trabaho at aming mga gawain, tulungan mo po kami, O Panginoon, sa mga bagay na ito. Hindi po namin kaya kung wala po kayo sa aming buhay. Tinataas din po namin ang iyong simbahan na itinayo mula sa Santo Papa, nag-alaga po nito, Papa Leo XIV, lahat ng mga obispo at kaparian, at sa lahat ng nagsisilbi. Kasama na po kami,
kahit sa maliit na bagay, Panginoong Diyos. Sa iyo rin po namin hinihingi na tanggapin mo na po ang mga nauna pong namahinga sa amin, naming mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, at sa mga kaluluwang hindi na maalaala o nakalimutan na po. At sinasama din po namin ang kaluluwa sa purgatorio. Patawarin mo na po sila at dalhin sa iyong kaharian, Panginoon. At marami pa po kaming dapat tingin, kasama po ang kapayapaan sa buong mundo, lalo na po ang kapayapaan sa bawat isipan namin at puso, Panginoon. Panginoon, ikaw na pong bahala, habaan mo po ang aming pasyensya, kababaang loob na ipagkaloob mo, Panginoon, at lakas at pananampalataya at pananalig sa iyo. Ang lahat pong ito ay aming pinapasalamatan, tinataas, pinapupurian sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, na namumuhay at naghahari kasama mga ng banal na Espiritu, isang Diyos sa kapanahunan ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Mama Mary, panalangin mo po kami. San Jose, panalangin mo po kami. Lahat ng mga banal at anghel sa langit, panalangin mo po kami. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, Hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 10, talata 13 hanggang 16. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sana'y malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo, nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So maraming salamat po sa inyo at shout out po sa ating kapatid sa kanyang pagdasal at pag-amin. Kapatid na Manila Marilyn Tanza. Shout out po sa inyo at God bless po kasama ang inyong pamilya. So napakaganda ng ating ebanghelyo na narinig sa araw na ito. Pero ito'y mabuti at maganda dahil galing sa Panginoon. Ngunit ang laman ay nakakalungkot dahil isa itong cursing pag
ah, pagkagalit ng ating Panginoon sa mga lugar na ito na kung saan ay medyo malayo sa atin, mga 150 yata, no? Below 150 kilometers galing dito sa kinaroonan po natin sa Jerusalem. Ngunit hindi ko na malaala yung mga pangalan nila ngayon. Ngunit ang mga bagay na ito ay doon to sa nangyari sa Sea of Galilee, dagat ng Galilea. Pero ito ay isang matabang na tubig at isang lawa, malawak sa Galilea. So, yun po, ano? At palagi nating napuntahan ito, lalo na po sa sinasabi niyang Bethsaida at Capernaum. So yung Capernaum, ito yung hometown ng ating Panginoong Jesucristo. Doon siya pumalagi at nakatira sa bahay ni San Pedro. No. Pero si San Pedro ay isinilang sa Bethsaida. Sila ni Felipe at yung isa pa na kanyang apostoles. Yun po, no? Na fishing ground po ito. At sa mga bayan na ito o sa lugar na ito ay maraming nagawa po ang ating Panginoon. Kung di ako nagkakamali, sa Corazin yata. Sa Corazin ay doon siya nagpakain ng 5,000 at doon din siya nagpagaling ng bulag, no? Na nakakita. Sa Bethsaida naman po, yung hindi makalakad o makabangon, yung binaklas nilang bubong at ibaba ang pilay o hindi makatayo, na pinagaling niya, ano po, doon ito sa Bethsaida. At ang ano naman po sa nasabi po niyang Tiro at ano yung isa, Sidon, ay doon po yun sa sakop ng Lebanon. So sa Lebanon po yun. Doon ay tikim ng hindi mabuting pangyayari sa kanila. Dahil alam po natin ang lugar na yun ay maraming Diyos-Diyusan at hindi na nakakilala sa Panginoong Diyos. So yun nga sabi ng Panginoon, kung ang mga himala na ginawa po sa inyo, no? Sa Capernaum, sa Corazin at Bethsaida. Sa Capernaum naman, ito yung malapit sa sinagoga, sa bahay ni Simon. Ang pangyayari doon ay yung pinalayas po, no? Ang evil spirit sa isang tao mismo doon sa sinagoga at sa araw ng pamahinga. At ganoon din po ang pagpagaling po niya sa biyenan ni San Pedro at marami pa po, no? Doon yun sa Capernaum. Pero dito sa sinasabi ng Panginoon na
itong Sidon at Tiro, na kung sa kanila ay ginawa ang kababalaghan, ay baka nagsisi na po. So sa mga nabanggit ng ating Panginoon na lugar, ay itong mga lugar itong tatlo, Bethsaida, Corazin at Capernaum, ay hindi nagsisi ang mga tao sa panahon ng Panginoon. Kahit po na nandyan na siya, hindi pa rin naniwala yung iba, at hindi nagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Kung anuin natin, nung nakaraang araw, hapon, natapos ang buong araw nila sa Yom Kippur, Day of Atonement, na kung sa isipan nila ay pinatawad po sila ng Panginoong Diyos Ama. Yun nga, nakasuot sila ng kittel o kitol, isang maputing damit na mahaba. Yun ang kanilang postura kahapon. Bawal po gumamit sila ng sandalyas o sapatos na leather o balat. Yun ang kanilang mga tradisyon. Ano po? So kahapon ay kita po tayo na naglalakad, na ang sandalyas ay plastic, rubber o guma, at mayroong medyas na lang po. Pero nung doon na po tayo sa Harnok, karaang 2 dekada, may nakita pa po tayong pumunta sa sinagoga sa Yom Kippur na nakapaa. Dahil yun po ang pagpakita nila ng kababaang loob at tunay na pagsisisi. Ang nakakalungkot lang po dahil hindi nila po alam kung pinatawad sila o hindi. Tulad din sa mga kapatid natin sa kaibayong pananampalataya na direct to God. Paano yun? Sa New Testament ay sinabihan ng ating Panginoon ang kanyang apostoles at mga alagad kung sino ang patawarin niyo. So, hindi ibig sabihin na yung maghingi ka ng tawad doon sa nasaktan mo, ano? Hindi. Ang otoridad na binigay ng Panginoon sa pagpatawad ng mga may kasalanan, ano yung nabilin po sa simbahan. So, yun nga po, no? Na tayo ay mapalad dahil dito po tayo sa simbahan na iniwan ang sakramento ng pagbabalik loob ng ating Panginoon. So, ito yung cursing ng Panginoon. Ginawa rin po niya, kung maalala natin, hindi lang natin mabanggit at maalala ang teksto, verses na dinaanan po niya, no? Mula sa Mount of Olives papuntang Jerusalem, ay nakita niyang fig tree, walang bunga. So sinabihan niya na hindi niya na makitang mamunga pa. So pagbalik po nila sa Mount of Olives na daanan nila, ay patay na ang fig tree. So that's cursing. Curse mo ang lugar o tao o hayop
So, ito ang ginawa ng Panginoon dahil sa kanilang hindi pagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Ano po? So, sa atin din po, isa itong palaliman nating pamilay dahil kailangan po ang pagsisisi sa mga kasalanan na ating nagawa. Kasalanan na hindi paggawa sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kasalanan na hindi mo alam na nakasakit na po tayo sa ating kapwa, sa pananalita, sa kilos, at sa mga ginagawa po natin. So, kailangan po natin na magawa natin ang pagbabalik loob para malinisan ang ating budhi, ang ating sarili sa mga kasalanan na ating nagawa araw-araw. Sinasadya man po natin o di sinasadya. At yun po ang napakapalad po natin dahil nandito po tayo sa simbahan na kanyang itinayo at andyan ang kaparian na handang magpatawad sa atin, lalo na po sa mga mortal na kasalanan na pinagsisihan natin, at nangako po tayo na hindi na babalikan muli, at na-maintain po natin na mailayo ang ating sarili sa mga kasalanan nakaraan na ating ginagawa na po. Ngunit hindi po natin magawa po ito kung walang tulong ng banal na Espiritu. Sana po sa mga darating na panahon ang hindi pa po nakapangumpisal ay sisikapin po natin na makampangumpisa po tayo sa kaparian. At dito, dagdag po ng ating Panginoon, ito po ay hinabilin niya rin sa kanyang mga alagad. Ang nakikinig sa inyo, inyo'y nakikinig sa akin. Ang nakikinig sa akin ay nakikinig, o ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So, ito naman po ay ang paalaala sa atin ng Panginoon na makinig. Kaya kung hindi tayo nakikinig, ay tinatakwil po natin ang ating Panginoon dahil hindi po natin tinanggap ang kanyang sugo. At ito po ay para lahat sa banal na Trinidad, lalo na sa Diyos Ama na hindi natin nakita. Mabuti pa ang ating Panginoon, nagkatawang tao, nagkatawang taong Diyos. Ano po? So, yun po ang palaliman pa rin po natin kung ano pa ang nagawa nating kakulangan, kasalanan sa ating kapwa, sa ating kapaligiran, sa nakataas po sa atin, lalo na sa mga sinugo ng ating Panginoon na bahagi ng paghari ng Diyos. Tayo na ang kumilos at simula na po natin ang mga bagay na narinig po natin na ikalulubod ng Panginoon at ikalalago po
nating personal at ng ating spiritual na aspeto ng buhay. So sa mga may birthday, happy birthday po ulit. Salamat po ulit sa inyo. Shout out po. Thank you. And God bless you all. Kapatid na Manila Marilyn Tanza. Papuri sa Diyos. God bless us all. Shalom. Belehetraot. Bibakasya. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Spirit.